Paro-parong bukid, nalilipad-lipad. Ayan, good morning Marinduque, good morning. Ayan, isang makulimlim na umaga sa inyong lahat ngayong araw ng Martes. Ayan, anong petsa nga natin ngayon? Kumusta po ang lahat ng ating mga kabayan? Paro-parong bukid, nalilipad-lipad. Ayan, good morning sa lahat ng ating mga kababayan. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayong Martes, balik na naman po ang trabaho. Ako, medyo makulimlim po ang panahon. Ayan, tapos parang yung camera ko medyo parang may nag-moist Ayan. Good morning sa lahat ng ating mga kabayan. Hello, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning. Gasan, good morning Buwak, good morning Mugpog, good morning Santa Cruz, good morning Turios. Ayan, at ito tayo ngayon sa bukid, particular dito sa napakagandang kabukiran ng barangay Masiga sa Gasan. Ayan, kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Kumusta po ang mga kabayan natin? Nakarating na po ba kayo ng Manila sa mga nagbiyahe? Ayan, kumusta po ang biyahe po ninyo? Ayan. Ito ang mas maganda, no? Relax, makakapag-relax muna tayo. Pag stress tayo o pagod tayo sa loob ng isang linggo na mga okasyon sa nagdaang Holy Week, ang sarap po na pagmasdan itong ating kabukiran. Ayan, kabukiran. Sino nanonood? Si Kabayang, hindi ko mabasa. Connie, Zuela, good morning. Yan, good morning po sa lahat ng mga kababayan po natin. Nasa eskwelahan na, mga teacher, mga estudyante, mga empleyado ng ating pamahalaan. Balik na naman sa trabaho, pampribado po ng mga kumpanya. Yan, kumusta po ang inyong bakasyon, ang inyong long weekend? Yan, kumusta po kayo? Hoy, ang daming ganap Ang daming ganap po ngayong nakaraang Semana Santa. Ayan, ang daming ganap. At pagising pa lang kayo ng umaga, ang daming mga hanash Sabi nga nila mga hanash o maraming mga ganap. Agang-aga sa Daily Tribune may push na kagad at nagkakagulo ang ating mga kabayang Marinduqueño. Ayan, at ano sabi ni Daily Tribune? Chika ko baga sa inyo. Ay inapag-usapan ngayon sa mga iba't ibang mga social media platform yung naging post ni Daily Tribune na yun daw, penitensya daw ang nangyayari sa biyahe natin o sa biyahe galing ng Marinduque papunta at pabalik ng papuntang Marinduque at pauwi galing ng Marinduque. So may katotohanan pero may mga dapat siguro din na ikonsidera Daily Tribune kung yan ba lagi-lagi every Holy Week nga lang naman. Sabi ko nga nung pagkabasa ko mukhang hindi maganda itong nilabas nila na pahayag regarding nga. Alam ko marami talagang nahirapan kahit po kami, lumuwas din po kami at nagbalik dahil kasama nga natin ang Department of Tourism to observe the Lenten season sa ating lalawigan. Talagang nakita natin yung haba at naranasan natin yung haba ng pila ng mga sakyan. At actually sa sakyan ng ang pasahero naman, yung mga commute ay dire-diretso naman ng biyahe. Ang naging issue ka talaga diyan ay sasakyan. Apansin niyo nung ang ating mga kabayan Marinduqueño ay hindi pa ang dami na halos lahat yata ng ating mga kabayan may mga sasakyan na. Pero na mga karaang taon naman nung batil pala wala namang ganyan man din Pansin ninyo, tama po baga ako? Wala namang ganyang issue, wala namang pag-aaway-away dahil sa pila ng mga sasakyan. Ngayon na lamang. Dahil nga lahat gusto magdala ng sasakyan, tama po baga? Pero kung atuusin, kung tao lang naman, kaya namang i-accommodate ng mga barko at walang ganyang kahabang pila ng sasakyan. Yun nga baga, at yung iba naman ay pwede namang hindi magdala ng sasakyan, nagsipagdala pa. Ang sakay naman ay isa, dalawa, o apat, nagdala pa. Kaya, alam na natin na pag talagang dala tayong sasakyan, asahan na natin
na talagang ganyan ang magiging senaryo. At wag na tayong magreklamo pa. Ano po, good morning sa lahat ng ating mga kababayan. At yun namang iba ay kung todo ang dami ding mga sabi nga ni pa-ek din sagot. Ano, gusto na ba ito? Isa pang ito. Good morning. Hindi ko mabasa. Magdalena Soles Alberto. Good morning. Ayan. At yun. Siguro may mga dapat din lang sigurong iayos din, ano, yung ating mga hindi naman pwedeng isisimurin lang sa ating pamahalaan lahat-lahat, ano. O yan, sagutin ko siguro based sa aking kaalaman lang, ano, dahil ako'y parang naimbir na. Naimbir na ba ang tawag doon, no? Na nadidismaya dito sa kaaga-aga ito kagad ang issue na issue daw ganyan-ganyan, ano. So, doon sa mga nagtatanong, ba't daw hindi binuksan ang Kawit Port? Actually, based sa makausap nating mga bukal, kay Vice Governor, in fairness naman, ano, dahil sila nagsikap talaga na maibalik ngayong Holy Week, especially this Holy Week, na magkaroon ng biyahe ang Kawit. Kaya lang po ang mga shipping company ay nagsabi na lugi sila kung sa Kawit. Bakit? Dahil ang haba po ng biyahe, ang mahal ng krudo, tapos maghahatid lang sila ng tao sa Marinduque, tapos mabalik sila, walang laman. Tama nga na din naman, ano. At kung sa Balanacan, mas malapit kung tuusin, ano. Yung isang oras nga naman nag-aandar sa mahal ng krudo ngayon ay talagang kalugihan yan. So, walang pumayag na shipping company, in short, ano. Walang pumayag. So, regarding naman sa airport, yun naman ang minapag-diskitahan ngayon. Bakit daw baga hindi binigyan ng flight? Actually, ang alam natin dyan, ay si Congressman ay naglalabing, hindi solid magkaroon din sana ng flight. Ngayon, ang airport bukas naman eh. Ang problema po, yung airlines ang nag-withdraw. Ano? Bakit? Dahil wala nga pasahero year round. Walang pasahero year round. Every Holy Week lang naman maraming pasahero eh. O, kayo mga nauwi ng Marinduque, mga kabayan natin, kayo bagay nag-aeroplano, di baga hindi naman at nagador-to-dor ka mo. O, yun po yan. Dahil ang airlines po, pag halimbawa, 80% lang ang sakay niyan ay break even lang yan sa kanila. So, dapat 100% puno yan. Ayun nga ning 3 times a week lang ay hindi mapuno ay. Hindi po baga. So, yun po yung mga dapat nating tingnan din bago dahil ang daming mga nakikita nating issue ngayon. So, para sa akin, napakasimple. Ayaw mo magpila ng sasakyan, huwag kang magdala ng sasakyan. Pwede namang iwanan sa talaw-talaw, ano? Pwede namang magbayad ka doon daily, mag-commute ka. Ay kaya lang nga ni, ay paano ka maikot ng Marinduque? Ay may sagot pa din dyan. Dito ka mag-rental ng sasakyan kung gusto mo talagang mag-round. Actually, yung Dream Favor. Shout out po sa Dream Favor Travel and Tours, Ma'am Susan, Tito Nelson. Nag-offer nung Holy Week na gusto nyo mag-round Marinduque. Gusto nyo mag-visit iglesia. Meron po silang ini-offer. May pagkain pa. O package. Joiner, pwede. So, yan po yung may mga solusyon eh. Ano po. Yan lang nga ni Eddie yun. Talagang ganyan. Marami pa rin namang dapat iayos. And may nagsasabi rin na ganito naman. Ano po? Malabo yata yung aking camera. Yan. Parang may nag-moist do sa loob. Yan. Balikan ko ulit na yun daw mga turista ay nakasamang naipit. Kawawa daw na may mga turista. So siguro yan ang suggestion ko lang naman. Siguro yan ang tingnan din ng ating lokal na pamahalaan na baka pwede na magkaroon ng tinatawag na sistema pagka yung pumasok na Marinduque ay nakabuking sa mga hotel, mayroong tinatawag na sabihin natin booking sa hotel at the same time ay itinerary. Sigurado turista yan. Ay paano daw naman yung mga local, mga Marinduque niya nag-check-in. O pwede rin. So tingnan na yung proof pag-aralan. Pagka mga ganyan na may mga itinerary sila, ibig sabihin turista yan, bisita. Merong silang pass for the tourist na priority sila. Yung kasi namang iba nating mga kabayan na uwi, taga rito naman talaga. So to cater yung ating mga tourist, ganun ang maging sistema. Nabigyan ng special na sila na priority sila dahil mga turista. So sila magbebenta ng turismo
sa ating lalawigan ng Marinduque. Ayan, yun po yun naman yung aking nakikita siguro, suggestion, kung may nanonood man na kinaukulan, ay baka pwedeng ganyan ang gawin, Hello, si Marilyn Del Valle, happy birthday po. Teka, sino ang nagsabi? Conen Zulueta. Good morning, Efe Ostaco. Good morning. Hindi ko mabasa lahat, ba't ganoon? Ang hirap magbasa ngayon sa sa monitor. Sino pa? Margie Padilla, good morning. Ayan. Ang daming mga issue, ang daming mga nitong karang Holy Week na pinag-uusapan. At yan, mayroon daw pagbabago sa sinakulo. Alam niyo, pagka kasi po talagang bago lahat may comment lahat tayo Pero kaya lang natin siguro. Tingnan natin. Actually, sa pagkakaalam ko, dahil hindi ko naman inabot lahat-lahat bata pa si Sabel noon. May mga binago din yung last administration do sa celebration ng sinakulo at naging the Bible nga ang story. So, ngayon, bagong administration, bago din naman ang sistema na gusto nilang gawin. Kung dati ay voice over, ngayon naman gusto nilang live yung boses ng mga gumaganap sa sinakulo. Siguro may mga dapat lang pag-usapan yung ating mga munisipyo at local government tungkol sa pag-asaayos. And kahapon pala, do sa mga hindi umabot, kahapon, after nga ng linggo ng pagkabuhay, yung pugutan, pagkalunes ay in-invite ng provincial government yun namang street dancers ng bayan ng Gasan at bayan ng Santa Cruz, dahil sa lingguhan ng pagkabuhay meron tayong tinatawag na gasang-gasang street dancing sa Marinduque, sa Gasagasan. So yun, nagparada po sila diyan sa bayan po ng Buwak at ayan, nagkaroon ng intermission number at maganda. Pwede pala na parang mas pahabain natin yung celebration, especially yung pagkabuhay So sino pa na dito? Hindi ko mabasa lahat. Teka, ba't ganun? Sensya na, hindi ko po mabasa lahat yung nyo, yung mga pagbati po ninyo. Paano ba ito? Hindi ko may angat ayaw umangat nung mga pagbati. Yan, good morning DJ, makulimlim ang panahon dyan. So ayan po, makulimlim po ang ating panahon, parang nakikisama. Nung Holy Week talagang mainit, parang pinagbigyan, pero ngayon po. Pero ang gandahan, sarap po sa pakiramdam yung ganito ay. Yan. So yan, ito po yung Masiga farm, yung ating rice field. Napakalawak po nito, napakaganda. At ito po ay irrigated, yan. Yung irrigation po dito, natural irrigation po. 3 times a year po na ani amang magasaka po ng palay dito sa Masiga. 3 times a year, wow. At napakalawak po nito. Kaya lang, may part po dito na yan ang inapag-usapan ngayon between the provincial government and the farmers, dahil yung pong side na yan ay sinasabing natamaan po ng extension ng runway na inaapilahan naman ng mga farmers na baka pwedeng padagat naman. Awan ko kung ano nang nangyari sa dialogue nila between the farmers, kasi nasa 5 hectares yata yung supposed to be pwedeng makuha, including the runway at saka yung yung bakod niyan. So sayang naman kung ito po yung makukuha at magiging runway. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari po, dahil ito po ay natural irrigated rice field, at ito po ay na-award sa mga farmers ng during Marcos time pa, yung PD27. So ayan, ito po yung napakaganda, napakapayapa na rice field ng Masiga sa bayan po ng Gasan. Ayan, may mga residential po dito. At ito po, eskwelahan po ito. Meron na po dito isang malaking eskwelahan, yung Marinduque Technical School. Hello Dr. Guevara at sa Soberano family. Sila po may-ari niyan. Meron na po niyang senior high school, grade 11 and 12. Meron silang yung TESDA.
vocational courses para mga computer at saka related po sa technical. And soon, ang sabi po nung director diyan ay magkakaroon rin sila ng junior high school. Ayan. And coming soon din, parang magkakaroon na sila ng college na din, and parang major in Filipino ba o English or Math, I don't know, parang may nabanggit lang, naulinigan ko lang, at magiging kolehiyo na daw po yan. So ayan, shout out po sa lahat ng ating mga kababayan. Ayan, isang mapayapang umaga sa lahat ng ating mga nanonood. Sino pa yung mga, pasensya na po, hindi ko mabasa lahat-lahat. Ana Maria Pedernal, Bardilia, good morning. Sino pa? Ba't ganun ngayon ito? Hindi umangat. Eleanor, Hoben Lakdaw, good morning. DJ, ano sabi? Daming reklamo. Pag gumawa ng mali, sabihin, palitan na. So, ayun ba? Ganun naman talaga ang tao Wala naman po tayong pagkakontento. Tama po baga? Yan tayo Wala tayong pagkakontento. Walang tao na laging ewan ba? Lagi tayong may comment Kahit sinong ilagay siguro natin diyan. Yan, laging may ganun. Laging may comment. Ayan, at nakikiramay pala tayo sa pamilya ni Pastor Joel. Apelyido ni Pastor Joel Pegesa ba? Yan po yung kasama natin sa Provincial Advisory Council ng PNP na binawian po ng buhay. Ayan, our deepest sympathy po sa pamilya at sa mga kasama sa simbahan po. Condolence sa pamilya ni Pastor. Yan, at Conisuela. Sino pa yung mga dito? Hindi ko mabasa lahat-lahat Eleanor, Hoben Lakdaw. Teka. Margie Fardilla. Bakit ganun? Ang hirap. Nabasa ko na to. Ayan. So, ayan. At for the meantime, yan lang po ang ating update din sa ating mga kabayan. So, yun lang pong yan kino-comment pa rin pala yung kino-comment pa rin nila yung vehicle exit pass. Ako, suggestion ko lang siguro next time lagay ng number, by number. Halimbawa, first 300, ayan, first 300. Para, yun lang yung pupunta doon. Yun lang yung pupunta doon. And siguro dapat nandun din yung may hotline para tatawag. Lahat kung sila ba o may Facebook, first 300, punta na kayo dito. Ayan. So sila lang yung pipila. Another yun po yung aking suggestion naman, by may number. Kasi lahat may hawak na vehicle pass, edi para at least na rin sila na mismo, kumbaga ang mga tao ay turuan na rin yung sarili na dapat pumila na sila dahil sila ay 300. Pag naiwan sila, ayun ang tanong, ano nga mangyayari pag naiwan? So, punta sila sa huli, di ba? So, kailangan lang ng siguro sistema din diyan, and magiging perfect din 'yan. Sabi ni kabayang Medeliza Mataya sa here. Ayan, dapat talaga may number. Yun po yung akin ding nakikita diyan Ayan, para hindi lahat lumusob. Dahil lahat may hawak, lulusob talaga yan diyan. 'Di ba? Jay Montenegro all the way from Australia. Kumusta na diyan? Ayan, si Ana Marie. Teka, ang hirap magbasa. Ba't ganoon? Hindi ko nabasa yung mga Ryan Lazares, good morning, Masiga Kwatis. Ayan, sa mga kabayan natin. Hindi ko mabasa lahat-lahat, pasensya na. Ayan, so yan. Ulitin ko, yun sa mga kabayan po natin. Yung issue ngayon, nilabas na isang news site na yun daw pagbiyahe palabas ng Marinduque Penitensya ay may paraan naman. Kung ayaw natin di wag tayo magdala ng sasakyan, hindi tayo mapila ng mahaba, di ba? Ganun lang po yun. Dahil kung tao lang naman yung mga kasama natin nagsipag-commute, awa ng Diyos, nakasakay sila, pumila lang sila ng ilang minuto diyan sa Talaw-Talaw para hintayin yung bus, yun lang, nakauwi na sila. Kung magdala ka talaga ng sasakyan, asahan mo na talagang penitensya, nagdala ka ng sasakyan po. So, kaya lang siguro din,
tingnan din natin kasi marami mga kabayan natin nag-commute nga. Siguro may mga ano dyan, para sa akin ano po, may special lane para doon sa mga biyahero din. Mayroon talagang lane, halimbawa sa barko. O, mayroon doon linya para lang sa mga door-to-door transport. O, 5, every biyahe, 5 door-to-door transport. Diba? O, so, iba din yung pass sa private vehicle, iba din yung pass para sa transport. Yun yung aking suggestion lang, ano. At doon naman sa mga, iba din yung may pass din yung mga turista. Siyempre, bisita natin yan. Dapat hindi sila madala, Siguro, ngayon, kung papasok pa lang, ma-identify na natin na sila turista based kung sila may itinerary at saka meron silang booking sa mga hotel. Ano po, siguro maayos yan. Yung sinasabi ng mga kabayan natin na bakit hindi binuksan ang Kawit Port, alam ko, nilakad ng mga, based sa kwentuhan namin ng isang bukal, nilakad talaga nila yan. Kaya lang, yung shipping company, ang hindi pumatol o pumayag dahil nga lugi sila sa crude oil. Ang haba ng biyahe, pagbalik nila uli ng Lucena, wala silang laman, lugi sila. So, airport, bukas po ang airport, kaso po, walang eroplanong gustong lumipad, po, dahil lugi din sila. Dahil Holy Week lang naman maraming pasahero, yung year round, wala talaga. Meron, pero hindi napupuno. Break even lang po ang nangyayari. So, yan, sana yun ma-address, maayos din po yan. Kayo na mismo ang tumangkilik, di po ba? Gusto po ninyo na magkaroon. Ayan. So, yun lang po mga kabayan. At medyo ang labo talaga ng camera ko. Napansin ko ito nung pinuntan yung siguro nagkaroon ito ng moist. O, dapat pala nalinisan. Ayan. At, oo. Edit pass po baga, lifetime na. At ngayong Holy Week lang. Ayan. Dapat po may skid ang exit pass. Yun po. Hello Ate Renzi. Good morning Coach Renzi. Sa mga kasama natin sa Purple Living International, Kuya RD Sahir, Kuya Noy, Kuya Bong, Kuya Leo, Ate Lut. Ayan. Sa mga kasama natin sa Tatlong Hari Matikas Eagles Club, mga kuya, mga ate, mga bunso, mabuhay ang agila. Ayan. Sa lahat ng ating mga kasama sa Dream Favorite Travel and Tours, mga kasama ko sa Marinduque News Network. Guys, saludo ako sa inyo. Sisipag ninyo. Kay Santino, kay Sir Jason, kay Jopay, kay Eman, kay sino pa? Mga OJT natin. Ayan, salamat sa inyo. At kay Sir Myong. Ayan, kahapon nag-observe lang ako sa inyo, nanonood lang ako. Inapagmasdan ko yung aking mga staff, yung aming mga staff sa Marinduque News. Talagang alam nila kailang ginagawa. DJ San, good morning. Ayan. At sa Marinduque News community, maraming salamat sa hello kay Kati Pilar, kay Ana Gail, kay Jason, kay Ariel Dillano, at kay Bunso, Yan. Kumusta sa inyo lahat? Sa mga partner natin Facebook page, proud to be Marinduqueño, Marinduque Puso ng Pilipinas, netizen at iba pa mga Facebook page. Thank you sa inyong lahat, Ayan, at yan lang. Ako'y nagre-relax lang po kaya ako'y nag-vlog. Pinakita ko lamang ang sarap sa kabila ng pagod sa mahabang gawain sa loob ng isang linggo. Pagka nakakita ka ng ganito, parang payapa ka. Ayan. So, yan lang. And salamat sa ating mga major sponsor, ang Tuto Noel Head and Body Relaxation, Dream Favorite Travel and Tours, ang Aaron Printing Services dito sa Masiga Cuatis Masiga Gasan Marinduque, Chang Restaurant, kay Ate Aisel, Chang Aisel, Kuya Barok, Chang Carwash and Chang Restaurant, Lucky 7 Channel 3, Lucky 7 Pension House, Uncle Bog sa fast food, sa harap ng Pure Gold, sino pa? M. Luwiller Buenavista, Water Care, yan, sa lahat ng mga sponsor, AC Dilor, car rental, ayan, maraming salamat. At sa lahat ng ating mga kabayan, maraming salamat. Ingat po at isang ligtas na araw sa inyong lahat at balik na naman sa trabaho. Ayan, sana na-enjoy natin ang ating bakasyon. Yung mga nasa biyahe pa, yan, susunod maging aral sa atin, At alam na natin kung anong mga gagawin natin. Sa halip na magreklamo tayo, isipin na natin, naging part tayo ng penitensya ng Holy Week. Para happy na lang, Ginawa natin yan because of the Holy Week, pakikibahagi sa
paghihirap at sakripisyo. Yun na lang, para happy. Lahat happy. Ano? Ayan. At sabi nga, ano, kung ano man yung nangyari this Holy Week, ano man yung ayaw natin, ano man yung gusto natin, sabi nga natin, palawalawakin na lang natin ang ating isipan at hayaan muna natin. Kung ang naging ang comment ninyo, yung naganap na kung ano man mga event yan na parang nabago, hayaan muna natin sila bago tayo magkomento, hayaan natin sila. At saka pag nakita natin hindi naging successful, sa mga susunod pa, ay di saka tayo magkomento, saka tayo magreklamo, di ba ba? Ganun lang naman yun, hindi pa nabubuo yung bahay, nagreklamo na kagad tayo. Good morning, sino pa? Hindi natin mabasa. Pasensya na sa hindi ko lahat nabasa ha. Good morning po sa inyong lahat. Hirap na hirap ako magbasa ngayon dito. Bakit ganon? Yun lang. Thank you sa mga papuso, thank you sa stars, thank you sa lahat ng nag-share at nag-like. Again, good morning Marinduque. I'm your DJ. This is my life in reality travel vlog. I'm your DJ Adrian Rosales. Bye-bye. Good morning. Have a nice day.